Hello everybody, welcome to my channel. Sa mga kababayan ko na nagtatrabaho sa Israel at lalong-lalo na yung mga hotel workers, kahit hindi siguro hotel workers, caregiver, na kaugnayan sa ating bansa, may pinorward ang Philippine Embassy Israel na about the assistance, kung anong may tutulong sa atin, lalong-lalo na kami dito. Hindi lahat dito may pasok. Siguro 2 linggo na akong walang pasok. Yung mga inabutan ko dito, minsan wala rin silang pasok. Baka abutin ng 3 linggo. Ako mula nung nagdigmaan, magdadalawang linggo na walang pasok. Yung pagkain namin, kami lahat yan ang bumibili. Kami nagpo-provide para sa sarili namin. Ngayon, ano po yung gagawin natin? May pinapashare ang Philippine Embassy na info about this. Bali 2 kasi yung cellphone ko. Nakatulong yun. Para mabuksan ko dun sa Facebook. May 2 kasi ang FB ko para dito sa Israel at FB para sa family. Binuksan ko yung Facebook ko dun sa family para hanapin yung Philippine Embassy Assistance Israel. Para hanapin kasi pinasa sa akin na ni Trill yung about doon sa assistance ngayong digmaan. Kaso nakalagay doon QR code. Kailangan yung cellphone mo ay may download na QR code. Paano mo siya ma-QR kung ang cellphone mo ay isa lang? Kaya ang ginawa ko, inopen ko muna doon sa isang Facebook ko yung Philippine Embassy Israel Survey for Assistance. At doon ko nakita yung QR at pinicturean ko siya nito. Hindi yung pinicturean, itinapat ko yung QR na naka-download sa cellphone ko at doon lumabas kung paano ka mag-fill up. Paano nga ba mag-fill up ng QR code? Hindi ko yun pwedeng i-ano dito kasi confidential yun eh. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano nyo mapipilapan, kung ano yung mga dapat yung ihanda. Anyway, bago ko sabihin yan, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo namin buhay dito sa Israel. Please watch this. Tulad yan, pinasa yan sa akin ni Trill, senior niya. Nung kinilig ko ito, ang labas dyan, i-scan mo yung QR. Paano mo i-scan yung QR kung nasa phone mismo yung ano mo, yung QR. Siguro pwede mo i-screenshot and then i-copy mo doon sa QR. Pero yung pinakamadali kong ginawa, dito sa isang phone ko binuksan at itong cellphone ito ang ginamit ko para itapat yung QR dito para malaman ko kung paano mag-fill up dyan. Pero kailangan, kumpleto ang inyong information dyan, hindi yan i-accept. Alam nila kung ikaw ba talaga yung gumawa. Ano ang hinahanap doon sa pinipilapan na yon after mong maitapat yung QR? Unang-una, yung pangalan mo, apelyido mo, pangalan mo, middle name mo, full yun. And then, kinukuha kung ano yung address mo, ano yung phone number mo, and always remember you have a Gmail and email. 2 yung kinukuha. Diba, bumibili po tayo ng bagong cellphone. Bago natin mabuksan ito at masabing atin ito, may SIM ito, at nire-register natin to sa Google, yun yung Gmail na lalabas dun sa cellphone mo. Iba pa po yung email. Using this phone at phone number, gagawa ka ng email. Kailangan i-ready nyo yun. Email connected dun sa number na ginagamit nyo sa Israel. Or kahit saan mang, kung siguro yung sa Philippine number, pwede yun. Basta yung Gmail and email is same source of the phone, same source of SIM card na ginagamit nyo para hindi mahirapan. And then, meron doon, pipicturean yung passport, kukunin yung passport number, and then, bukod pa doon, kung may mga anak kayo, isusulat nyo yung beneficiary ng anak nyo, or wala naman akong anak. And then, ano pa bang hiningi nila? Beneficiary, passport. At yung reason kung bakit kailangan mo ng assistance, nakalagay doon. Yun ay pag-aaralan nila kung talagang Nung nakaraang taon, nag-fill up kami personally sa embassy. Wala naman kami. Nakaraang taon, nakaraang pang yun eh.
digmaan ng Gaza. Wala kaming na-receive. Yung iba may na-receive. Siguro, ang inuna nila yung talagang pinaka-worst na lugar. Galing akong Beersheba, nilipat ako ng company namin sa ka-sister company ng hotel, ka-branch na hotel dito sa Asdod. At dito ko nakita yung sitwasyon ng mga hotel workers dito. Nung dumating ako, ilan lang sila laging pinapapasok. Hindi pa yung nagdidigmaan nung pumunta ako dito. Ang pumasok pa lang sa kanila siguro 4. Cost cutting yun. Nag-i-start ng cost cutting. Biglang nagkaroon ng digmaan. Isa na lang ang pinapapasok. 2. At ngayon, 3, 4. Pero hindi lahat papasok. Kumbaga, simula pa ng hindi pa nagdidigmaan, cost cutting na. Mas lalo na ngayong may digmaan. Kaya, ang pagkain namin dito, ginagamit ng hotel namin yung leave namin para meron kaming pera. Pero, yung pagkain namin dito, yung pangangailangan namin, galing sa sarili namin bulsa yon. Pagkain, at ano pang kailangan namin sa apartment namin. Ganon. At kaya kayo, kung saan mga kayo naroroon, kitang-kita ko naman pag lagi ako nakamonitor sa rocket alert. Grabe tinitira, Beersheba, Asdod, Tel Aviv, Herzliya, Netanya, Bethlehem, Jerusalem. Diyan lahat umikot yung rocket. Diyan lahat ang apektadong lugar. Dead Sea. May ang alam ko, merong hotel sa Dead Sea ka-branch namin. May nagsabi sa akin, nagsara sa Gurdaw at ililipat ibang worker. Pero, hindi ko sure kung lahat sila may trabaho. Kaya halos lahat dito apektado. Hindi po to digmaang Gaza. Kasi Iran po yung kalaban ng Israel, hindi lang Iran. Yun lang po. At God bless sa lahat ng mga Pilipino. Sa lahat ng mga hotel workers, caregivers, at kung anumang industry kayo nagtatrabaho ng mga Pilipino. Subukan niyo po ito. At walang masama sa mag-try. Diba? Sayang din yun. Pambili rin ng pagkain. Bye-bye!